Kabanata 1091. Nanalo tayo. Ang pamilya Novak ay labis na natuwa at nagdiwang, nagkaroon sila ng mga ngiting puno ng ginhawa. Mga luha ng kasiyahan ang pumatak sa mga mata ni Jarek, at gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Bigla, lumakad siya patungo kay Sebastian at lumuhad sa harap nito. Greetings, Mr. Wilder. Mr. Novak, ano ang ginagawa mo? Tumayo ka. Nagulat, si Sebastian ay lumapit upang tulungan siyang bumangon, ngunit pinigilan siya nito sa pamamagitan ng pagsasabi, Mr. Wilder, sa palagay ko ay natanggap mo na ang kayamanang iniwan ni Vulcan matapos pumasok sa ipinagbabawal na lugar, at nailigtas mo rin ang lahat mula sa pamilyang Novak. Mula ngayon, ipinapangako namin ang aming katapatan sa iyo. Greetings, Mr. Wilder, sabay-sabay na sinabi ng iba mula sa pamilya Novak at lumuhad. Pakiusap, tumayo na kayong lahat. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong mataas na paggalang mula sa inyo, sabi ni Sebastian. Napakabait mo, Mr. Wilder. Ikaw ang tagapagligtas ng aming angkan at ang itinakda na pinili ni Vulcan. Mula ngayon, susundin namin ang iyong mga utos ng walang kondisyon, matigas na sinabi ni Jarek. Ipinaliwanag ni Sebastian ng may pag-aalala, hindi nyo kailangang magpasalamat sa akin. Binigyan nyo ako ng malaking pagkakataon habang nasa forbidden ground nyo alo. Dapat ako ang magpasalamat sa inyo. Nangatwiran si Jarek, nagkakamali ka, Mr. Wilder. Iniwan ni Vulcan ang pagkakataon, at ikaw ang pinili niya. Sa makatuwid, sa iyo ang pagkakataong ito, sa simula pa lang. Lumapit si Delaney sa kanila at sinabi, Mr. Wilder, matitigas ang ulo ng mga taong ito. Kung hindi ka makikipagkasundo sa kanila, hindi sila kailanman babangon. Sige, susundin ko ang mga kondisyon ninyo. Bilasan ninyo at tumayo na kayo, masayang tinanggap ni Sebastian ang kanilang paggalang. Ang mga Novak ay napakahusay, umabot sila sa Pinnacle Demigod pagdating nila sa 8 gulang. Kung mababasag ang kanilang sumpa, hindi magiging problema para sa kanila na makalusot sa Lesser Deity Realm. Bukod dito, espesyalista sila sa paggawa ng mga sandata. Ang landas ni Sebastian pagkatapos nito ay magiging mas madali lamang sa kanilang katapatan. Salamat, Mr. Wilder, pasasalamat ni Jarek at ng iba bago tumayo. Sa katunayan, mas masaya at mas excited sila kaysa kay Sebastian. Nasaksihan na nila ang lakas ni Sebastian at napagpasyahan nilang siya ay makapangyarihan. Bukod pa rito, iniligtas niya ang buong angkan nila at siya ang pinili ni Vulcan. Sa halip na maging tapat sa kanya, talagang hinahanap nila ang kanyang proteksyon. Isa pang mahalagang punto ay, bilang ang napili, kayang sirain ni Sebastian ang kanilang sumpa, at ang mga Novak ay naghihintay na sa araw na ito ng mahigit 1 milenyo. Binabasa ang kanilang isipan, sinabi ni Sebastian, linisin muna natin ang lugar. Ipadala ang mga nasugatan para sa paggamot at maghintay tayo hanggang bukas bago ko subukang basagin ang inyong sumpa. Sinabi ni Sebastian na susubukan niya dahil hindi niya alam kung paano basagin ang sumpa. Gayunpaman, ang lumangoy ng dugo na natanggap niya sa gitna ng mga apoy ay naglalaman ng napakalaking halaga ng enerhiya. Halos pumutok ang kanyang katawan, at nawalan siya ng malay dahil sa sakit. Nawala siya sa katinoan ng mahabang panahon bago magising, at sa kanyang pagkamangha, napagtanto niyang ang lumangoy na dugo ay sumanib sa kanyang dugo. Patuloy itong naging purong enerhiya at pinino ang kanyang katawan, na sa kalaunan ay nagpapatibay dito. Inaasahan niyang magpapatuloy ang kondisyong ito sa loob ng 2 taon. Ito ay sapat na upang palakasin ang kanyang katawan sa isang hindi kapani-paniwalang antas, at maaari pa niyang makamit ang bronze body state. Mayroong 4 na mini-stage ng bronze body state: initial, mid, advanced, at accomplished. Sa kasalukuyan, nasa advanced stage ng steel body state, ang kanyang katawan ay maihahambing sa isang mababang antas na espiritual na artifact at kahit 30% na mas malakas. Sa kanyang pisikal na lakas lamang, halos hindi na kayang tapatan ng mga lesser deity cultivators, at ang kanyang katawan ay higit sa 10 beses ng mas malakas kaysa dati. Kabanata 1092. Sinundan ni Sebastian si Jarek hanggang sa bahay nito, at nagtanong ang huli ng may pag-usisa, Mr. Wilder,
natanggap mo ba ang mahiwagang artifact na iniwan ni Vulcan? Lumingon si Delaney kay Sebastian na may mga mata ng pag-usisa dahil hindi siya gumamit ng anumang mahiwagang artifact sa laban kanina. Walang mga mahiwagang artifact sa Forbidden Ground. Sa halip, mayroong isang lawa ng dugo at apoy na maaaring magpanday ng katawan, ipinaliwanag ni Sebastian. Iyan ang dahilan kung bakit napakatibay ng katawan mo. Mukhang pinanday mo ang katawan mo sa pinagbabawal na lupa. Napagtanto ito ni Jarek, at tumango siya. Nagpatuloy si Sebastian, ang mga apoy sa Forbidden Ground ay naapula na, ngunit ang enerhiya sa loob ng lawa ng dugo ay napakalaki. Bagaman marami na akong nasipsip, huwag ninyong maliitin ang natitirang enerhiya. Maaari itong gamitin upang patibayin ang inyong mga katawan. Tumango si Jarek at nagtanong na may pag-asa sa kanyang mukha, Mr. Wilder, mayroon ka bang solusyon para maputol ang aming sumpa? Si Irina ay umaasa rin. Dahil sila ay sinumpa, wala silang pakialam kung magpapaunlad man sila o hindi dahil maaari lamang nilang maabot ang pinakamataas na antas ng demigod. Higit pa rito, bumaba ang kanilang fertility rate. Kung hindi nila mababasag ang sumpa, mamamatay ang kanilang pamilya sa loob ng ilang daang taon. Hindi ako sigurado, pero susubukan ko, sabi ni Sebastian at kinagat ang kanyang daliri bago ibuhos ang isang patak ng dugo sa isang basong tubig. Inumin mo ito. Itinulak niya ang tubig, na hinaluan ng kanyang dugo, kay Jarek. Walang pag-aalinlangan, ininom ni Jarek ang tubig. Susunod, isang kakaibang alon ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, tila may isang bagay na pinapalaya. Sa susunod na segundo, naramdaman niyang kumukulo ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan at nagmadali siyang umupo ng nakaluhod sa sahig upang idirekta ang daloy ng espiritual na enerhiya. Di nagtagal, unti-unting tumaas ang enerhiya sa loob niya hanggang sa nalampasan niya ang kanyang plateau at naabot ang lesser deity realm. Nagkaroon ako ng breakthrough. Inihagis ang kanyang ulo pabalik, malakas na tumawa si Jarek sa kasiyahan, at nag-ipon ng luha ng kasiyahan sa mga mata ni Irina. Naalis na ang sumpa ko. May pag-asa na para sa ating pamilya, sabi ni Jarek at muling lumuhad sa harap ni Sebastian. Salamat sa tulong mo, Mr. Wilder. Bilasan mo at bumangon ka. Huwag kang lumuhad agad. Ikaw ang pinuno ng iyong pamilya, sabi ni Sebastian. Tumanggi si Jarek at sinabi, bagaman ako ang pinuno, ikaw ang aming tagapagligtas at ang sinumpaan namin ng katapatan. Dapat lang na lumuhad ako sayo. Sapat na iyon. Kalimutan na natin iyon at maghanda ng isang balde ng tubig. Hahaluan ko ito sa ilan sa aking dugo at ipapamahagi ko sa natitirang bahagi ng iyong pamilya, utos ni Sebastian. Kahit na hindi niya alam kung gaano karaming dugo ang kakailanganin, naisip niya na isang patak para sa bawat tao ay higit pa sa sapat. Sa isang shot, naglabas siya ng humigit kumulang 3.5 ounces ng dugo, at ang balde ng tubig ay naging pula. Mabilis na tinipon ni Jarek ang lahat maliban sa mga nasugatan at ipinamahagi ang halo ayon sa tamang sukat. Para sa mga taong malubhang nasugatan, maaari lamang nilang kainin ito pagkatapos nilang gumaling dahil ang enerhiya sa dugo ni Sebastian ay naglalaman ng isang malakas na enerhiya na hindi nakabubuti para sa pagpapagaling. Pagkatapos inumin ang halo, nabasag ang sumpa ng lahat, at marami ang nagkaroon ng breakthrough sa lugar, naabot ang lesser deity realm. May ilan din na hindi agad nagtagumpay ngunit nagpakita ng mga palatandaan nito. Ilang panahon na lang at mangyayari na rin iyon. Bilang isang saksi, labis na nagulat si Delaney. Mayroong 123 tao sa pamilya Novak. Ilang dosina ang naging martir sa laban kanina. Mayroon ng 108 tao na maaaring makapasok sa lesser deity realm. Kabanata 1093. Ang simpleng pag-iisip pa lang ng 108 lesser deity cultivators ay nakakatakot na, at ito ay maihahambing na sa isang nangungunang sekta. Tumingin siya kay Jarek, at nagtanong si Sebastian, plano ba ninyong manatili dito o maglakbay? Ikaw na ang baalang magdesisyon, sagot ni Jarek ng may paggalang. Kung gayon, manatili ka muna dito dahil nandito ang lawa ng dugo. Wala nang hadlang ngayon, kaya maaari kang pumasok at lumabas ayon sa gusto mo at mag-aral gamit ang tulong ng lawa ng dugo, sagot ni Sebastian. Oo,
Sagot ni Jorek. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga Novak ay mga eksperto sa paggawa ng mga armas. Gusto ko sanang humingi ng tulong mo para makagawa ng ilang armas para sa akin, hiling ni Sebastian. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, sabi ni Jorek. Kinuha ni Sebastian ang ilang mga bala ng iba't ibang laki at ibinigay ito sa kanya. Gusto kong ipagawa mo ang mga bagay na ito, pero mga karaniwang bagay lang ang mga ito. Gusto ko ng mga mahiwagang artifact, at hindi dapat masyadong mababa ang kalidad. Dapat ito ay nasa mataas na antas, kahit papaano. Kaya nyo bang gawin ito? Hindi problema yon. Basta't mayroon tayong sapat na oras, makakagawa pa tayo ng mga espiritual na artifact, sabi ni Jorek nang may kumpiyansa. Ang mga Novak ay bihasa sa paggawa ng mga armas. Dahil ang kanilang pagsasanay ay umabot lamang sa pinakamataas na antas ng demigod, nagkaroon sila ng mas maraming oras upang matutunan ang paggawa ng mga armas. Kaya't sila ay mga dekalidad na mga master, at ilan sa kanila ay mga 4th-tier weapon-making master. Magaling. Sabihin mo sa akin kung anong mga materyales ang kakailanganin mo, at kukunin ko ito para sa iyo, sabi ni Sebastian. Mr. Wilder, gaano karami nito ang kakailanganin mo? Tanong ni Jorek. Mas marami, mas maganda, sagot ni Sebastian. Ang mga regular na bala ay halos walang epekto sa isang Divine Grandmaster, ngunit kung ang mga bala ay binago upang maging mga upper grade o kahit na mga supreme artifacts, tiyak na magiging napakalakas nito. Siyempre, kailangang i-upgrade ang baril pagkatapos palakasin ang mga bala. Kinuha ni Sebastian ang isang pistol at isang submachine gun para ipagawa kay Jorek ang ilan. Sa pinakamababa, dapat ay sapat na upang may handa ang lahat sa The Crown Dominion. Dahil hindi pamilyar ang mga Novak sa mga baril, ipinakita ito ni Sebastian sa pamamagitan ng paglikha ng isang pistol at isang bala na may antas ng espiritual na artifact para sa kanila. Punong-puno ng paghanga sa kanya, hindi inaasahan ng mga Novak na magiging bihasa siya sa paggawa ng mga sandata bukod pa sa pagiging makapangyarihan. Sa isang sulok, nanlaki ang mga mata ni Delaney sa gulat. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit labis na iginagalang ni Seven si Sebastian. Lumabas na si Sebastian ay isang 4th-tier weapon-making master. Higit pa rito, siya ay bata at may napakalakas na kapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang hinaharap. Si Sebastian ay nagukit ng mga sandata ayon sa mga karaniwang pamamaraan at hindi niya pinino ang mga materyales sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito. Kung hindi, mas lalo pang magugulat ang lahat. Nang matapos ito, hindi na makapaghintay si Sebastian na subukan ang kapangyarihan ng bagong sandata. Mas mabuti sanang makahanap ng malakas na kalaban, pero wala namang kahit isa ngayon. Kaya, nagpasya siyang subukan ito sa isang halimaw. Sa ilalim ng pamumuno ni Jorek, nakakita siya ng isang lightning bear na mga 10 milya ang layo. Ang kidlat na oso ay hindi talaga oso. Kamukha lamang ito ng isa. Gayunpaman, mas malaki ito na may taas ng balikat na higit sa 10 talampakan. Kapag ito ay tumayo ng tuwid, umabot ito ng 20 talampakan ang taas. Ang nakakatakot na bahagi ay, kilala ang mga lightning bear sa kanilang bilis, na kasing bilis ng simoy ng hangin. Malakas at nakakatakot, ito ay ikinlasipika bilang level 4 na mga halimaw. Bukod dito, sila ang pinakamataas sa mga antas ng 4 na halimaw at katumbas ng 7-star demigod cultivator. Di nagtagal matapos silang pumasok sa teritoryo ng Lightning Bear, isang itim na figure ang sumugod sa kanila na parang isang multo. Isang napakalaking paa ng oso ang hamampod sa kanila na parang isang bundok ang bumabagsak. Mag-ingat ka, Mr. Wilder. Nagmamadaling babala ni Jorek sa gulat. Kabanata 1094. Ang Lightning Bear ay mas malakas kaysa kay Trent, ngunit mahinahon na itinutok ni Sebastian ang baril dito bago kinalabot ang gatilyo. May malakas na putok, at isang bala ang lumipad ng kasing bilis ng liwanag pumasok ito sa ulo ng Lightning Bear at nagbutas ng dagwang butas dito. Ang napakalaking katawan ng oso ng kidlat ay bumagsak na may malakas na tunog, at kahit ang lupa ay yumanig ng ilang beses. Si Jorek ay nagulat, nakatitig na may malalaking mata. Bakit napakalakas ng mahiwagang bagay na ito? Natural lamang na makapangyarihan ang isang mahiwagang artifact,
ngunit ang kapangyarihan ng mahiwagang artifact na ito ay hindi kapani-paniwala. Kahit isang mid-range na espiritual na artifact ay tila walang halaga kumpara dito. Nakangiting tumango si Sebastian sa kasiyahan. Ang lakas ng na-upgrade na pistol ay hindi nagpapahuli, ngunit ito ay ayon sa kanyang inaasahan dahil ang pistol at bala ay mga espiritual na artifact at isang beses lang magagamit. Ang espiritual na enerhiya ay kailangang ipasok tuwing papuputukan ito, at ang pistol at bala ay sumisipsip din ng likas na enerhiya. Lalo na kapag ito ay gumagalaw, sinipsip nito ang mga enerhiya at inactivate ang mga porma sayon ng pagpapabilis at pagpatay dito. Iyon ang dahilan kung bakit ito napakalakas. Kahit ang isang pitong bituin na mas mababang Diyos at mga nag-aaral na higit pa ay halos hindi makapagdepensa laban dito, at ang pag-iwas dito ay napakahirap din. Ang bilis ng bala ay kasing bilis ng kidlat, sa simula pa lang. Bukod dito, mayroong porma sayon ng pagpapabilis dito, kaya ang bilis nito ay 2 hanggang 3 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang mga bala. Pagbalik nila, ikinwento ni Jarek ang galing ng pistola sa lahat ng may kasabikan, kasama ang bangkay ng kidlat na oso, at lahat ay nagulat na hindi makapagsalita. Pagkatapos, nagtrabaho si Jarek nang walang pasensya. Ang kanyang kakayahan sa paggawa ng armas ay hindi nalalayo sa kay Sebastian, at natapos niya ito sa loob ng wala pang 2 oras. Matapos mag-eksperimento, walang gaanong pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng pistulang hinulma ni Jarek at ng kay Sebastian. Ang tanging pagkakaiba ay ang kapangyarihan ay nag-iiba ayon sa antas ng pagsasanay ng gumagamit. Ito ay isang normal na sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi tulad ng mga karaniwang pistola, kinakailangan ang espiritual na enerhiya sa paggamit nito. Sa makatuwid, ang mas malakas na espiritual na enerhiya ay magpapalabas ng mas makapangyarihang bala. Ang pagkakaiba ay hindi naman nakakagulat. Kung ang gumagamit ay isang pinakamataas na demigod, ang pinakamalakas na kalaban na maaari nilang talunin ay isang 9 na bituin na mas mababang Diyos, samantalang ang isang 1-star demigod ay maaaring pumatay ng isang 6-star demigod. Kung ang gumagamit ay isang lesser deity master, mas magiging makapangyarihan pa ito. Hiniling ni Sebastian kay Jarek na gumawa ng 120 pistol at 20 submachine gun, bawat isa ay may kasamang 100 bala. Kabilang dito, 20 pistol ang gagawing mga espiritual na artifact habang ang natitira ay magiging mga supreme artifact. Bagaman mas makapangyarihan ang mga espiritual na artifact, mataas ang gastos sa produksyon. Ang gastos sa paggawa ng isang pistola ay higit sa 50,000 espiritual na bato, habang ang isang bala ay nagkakahalaga ng mga 3,000 espiritual na bato, at ang mga presyong ito ay hindi kasama ang gastos sa paggawa. Sa ngayon, hindi siya makapaglabas ng masyadong maraming pera, at ang mga Novak ay walang-wala. Ito ang pinakamainam na magagawa niya sa kasalukuyan. Kung magkakaroon siya ng mas maraming pera sa hinaharap, unti-unti niyang i-upgrade ang mga armas. Nanatili si Sebastian at Delaney ng isang araw pa kasama ang mga Novak at umalis ng maaga kinabukasan. Hindi nagtagal matapos nilang umalis sa gubat, isang grupo ng mga nakamaskarang lalaki na nakasuot ng itim ang pumalibot sa kanila. Ang leader ay may nawawalang braso at malinaw na sila ang parehong grupo ng mga tao na nagtangkang pumatay sa kanila noong nakaraang araw. Bata, sa wakas ay nagpakita ka na. Ang nakangising lalaki, si Igor Bravo, ay nagalit nang makita si Sebastian. Kung hindi dahil kay Sebastian, patay na sana si Delaney. Kabanata 1095. Kung hindi dahil kay Sebastian, hindi mawawalan ng braso si Igor. Dahil sa kanyang misyon at paghihiganti, naghintay siya dito kasama ang kanyang mga tauhan. Sa simula, akala niya na namatay dito sina Sebastian at Delaney, o baka nagtago lang sila at lilito lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Handa na siyang magbantay dito ng matagal na panahon. Sa hindi inaasahan, lumitaw sila pagkatapos lamang ng 2 araw. Isang mapanlibak na ngiti ang kumalat sa mukha ni Delaney. Kung nangyari ito ilang araw na ang nakalipas, tiyak na matatakot siya, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Ang kasalukuyang Sebastian ay napakalakas. Bagaman hindi siya sigurado sa lakas ni Igor, tiyak siyang hindi siya kapantay ni Sebastian. Bukod pa rito, siya at si Sebastian ay may tig-iisang pistola na may antas ng espiritual na artifact.
Madali lang patayin si Igor. Isang malamig na pang-aasar ang namutawi sa mga labi ni Sebastian, at tiningnan niya si Igor habang sinabi niyang walang pakialam, kung ibubunyag mo ang utak ng operasyon, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Tumawa si Igor na parang narinig niya ang pinakamalaking biro. Bata, paano ka naging tanga sa loob lang ng ilang araw? Nakalimutan mo na ba kung paano ka desperadong tumatakbo palayo sa akin ilang araw na ang nakalipas? Magkaiba na ang panahon ngayon. Ang kasalukuyan mong sarili ay kasing hina ng daga sa aking mga mata, at kaya kitang patayin sa isang iglap, sabi ni Sebastian nang may kay-abangan. Pagkalipas ng ilang araw, umunlad ang iyong kakayahan sa pagyayabang. Tingnan natin kung gaano kakitigas ang ulo pagkatapos kitang hulihin. Kunin siya. Utos ni Igor, at ang iba ay sumugod kay Sebastian at Delaney na may dalang mga espada. Na may walang pakialam na ekspresyon, patuloy na inalog ni Sebastian ang kanyang mga braso, nagpapalabas ng walang anyong enerhiya ng espada. May ilang mahinang tunog, at kalahati ng mga lalaking sumugod sa kanila ay nawalan ng ulo, bumagsak sa lupa. Ang natitirang mga lalaki ay natatakot na natataranta, nagmamadaling umatras sa takot. Gayunpaman, hindi binigyan ni Sebastian ng pagkakataong makatakas ang mga ito at pinatay silang lahat gamit ang walang anyong enerhiya ng espada. Gayunpaman, walang palatandaan si Igor na titigil, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Minaliit kita. Hindi ko akalain na medyo malakas ka, pero malayo pa ito sa sapat. Sa aking presensya, isa ka lamang langgam na medyo mas malakas, sabi niya at tumakbo patungo kay Sebastian, naglalabas ng napakalakas na puwersa. Ikaw ay isang 3 bituing mas mababang Diyos na nag-aaral. Ayon sa puwersa, tama ang pagkakaalam ni Sebastian sa kanyang antas ng pagsasanay. Oo. Punong-puno ng kay-abangan si Igor. Ako ay isang 3 bituin na mas mababang Diyos na Master, habang ikaw ay isang pinnacle demigod lamang. Kaya kitang patayin gamit lamang ang isang daliri. Talaga. Natatawang tanong ni Sebastian. Kung ilang araw lang ang nakalipas, hindi siya magiging katapat nito. Pero pagkatapos noon, nakatanggap siya ng isang malaking pagkakataon sa ipinagbabawal na lupain ng mga Novak. Ang batas ng lakas na kanyang pinapagsanay ay umabot sa advanced na yugto ng steel body state mula sa gitnang yugto. Kahit na ang kanyang kalaban ay isang 7 bituing mas mababang Diyos na Master, wala siyang kinatatakutan, lalo na ang isang simpleng 3-star demigod. Rascal, matigas ka pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Hintayin mong punatin ko ang bibig mo. Galit na galit, biglang lumitaw si Igor sa harap ni Sebastian at itinaas ang kanyang braso para supukan siya. Sebastian ay ngumisi ng may paghamak. Nang malapit nang maabot ni Igor ang kanyang bibig, bigla siyang kumilos at hinawakan ang palso ni Igor. Ano? Nagtaka si Igor dahil hindi niya inaasahan na hahawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Gusto niyang alisin ang pagkakahawak ni Sebastian. Sa kanyang pagkagulat, napagtanto niyang hindi siya makagalaw kahit na gaano pa kalakas ang kanyang pilit. Imposibleng mangyari to. Paano ka naging ganito kalakas? Ang mukha ni Igor ay puno ng pagkabigla. Kabanata 1096. Gumamit si Sebastian ng kaunting puwersa, at bumiyak ang palso ni Igor na may malakas na tunog. Ah! Sigaw ni Igor sa sakit. Sinasamantala ang pagkakataon, inalis ni Delaney ang kanyang maskara at ipinakita ang kanyang kulubot na mukha. Kayo pala. Hindi napigilan ni Delaney ang mapansin ang pagkabigla sa kanyang mukha nang makita ang mukha ni Igor. Kilalang kilala mo ba siya? Tanong ni Sebastian nang may pag-usisa. Oo. Tumanggo siya. Siya si Igor Bravo, ang pinagkakatiwalaang katulong ng pangalawang kapatid ko. Hinawakan ni Sebastian ang lalamunan ni Igor at malamig na tinanong, ipinadala ka ba ng pangalawang prinsipe para patayin si Prinsesa Delaney? Igor ay humalaklak ng walang pakialam. Dahil nasa mga kamay mo na ako, inaamin ko ang aking pagkatalo at tinatanggap ko ang anumang gawin mo sa akin. Gayunpaman, huwag mong isipin na makakakuha ka ng anumang impormasyon mula sa akin. Wala akong sasabihin. Magtiwala ka sa akin, may 100 akong paraan para paakitin ka, sabi ni Sebastian na may bahagyang ngiti. Bilang tugon, si Igor ay simpleng ngumisi ng may paghamak. Parang gusto mo nang matikman ang aking mga pamamaraan.
Tutuparin ko ang iyong kahilingan, sabi ni Sebastian at nag-iniksyon ng kaunting espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Matapos pumasok ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Igor, ginamit ni Sebastian ang kanyang mental na utos, at ang espiritual na enerhiya ay naging napakaraming pinong sinulid, na nagmamadali sa paligid ng katawan ni Igor ng labis. Ah! Agad na sumigaw si Igor, umiikot-ikot sa lupa sa sakit. Matapos umalis ang espiritual na enerhiya ng mga karaniwang tao sa kanilang mga katawan, magiging mahirap itong kontrolin sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang aktibo at pasibong enerhiya ni Sebastian ay natatangi. Kahit na umalis na siya sa katawan, kaya pa rin niyang kontrolin ito sa mahabang panahon basta't malapit ito. Ang espiritual na enerhiya sa ilalim ng kontrol ng kanyang mental na utos ay naging walang katapusang mga sinulid na parang karayom. Nagmamadali silang naglakbay sa loob ng katawan ni Igor, at ang sakit ay may isip. Ipinagpaliban ni Sebastian ang kanyang mga mahahalagang punto, kung hindi ay mamamatay na siya anumang oras. Patayin mo na ako. Hindi ko na kaya. Hindi na kinaya ni Igor ang matinding sakit at gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Basta't pangalanan mo ang utak ng plano, palalayain kita, sabi ni Sebastian. Hindi ko talaga masabi, o mamamatay sila, sagot ni Igor na may pabaluktot na mukha. Sa isang malakas na hampas, sinampal ni Sebastian ang noo ni Igor, at siya ay namatay kaagad. Hindi pa nga natin alam kung sino ang mastermind. Bakit mo siya pinatay? Tanong ni Delaney na galit. Malinaw na ang mastermind ay ang pangalawang prinsipe. Hindi siya pinangalanan ni Igor dahil nag-aalala siya na papatayin ng pangalawang prinsipe ang mga tao sa paligid niya. Kaya mas pipiliin niyang mamatay kaysa magsalita, paliwanag ni Sebastian. Tama ka. Pasensya na at medyo naiinis ako kanina, mabilis na humingi ng tawad si Delaney. Okay lang. Naiintindihan ko. Sa katunayan, may humahabol sa buhay mo, at malamang kapatid mo iyon. Kung nasa posisyon kita, baka hindi ako kasing kalmado mo. Balik tayo, sabi niya at tumalon sa hangin na sinundan si Delaney. Ngayon, 4 na araw na ang lumipas mula ng pagsusuri, at ang bagay na ito ay nagdulot ng malaking gulo sa Wonderton. Siyempre, hindi si Sebastian ang sanhi ng kaguluhan, kundi si Delaney. Kabanata 1097. Hindi lamang si Delaney isang prinsesa, kundi siya rin ang pinakamagandang babae sa Wonderton. Ang kanyang pagkawala ay siyempre isang mahalagang bagay. Maraming tao ang ipinadala ng pamilya ng hari at ng akademya para hanapin siya, ngunit wala silang anumang lead sa loob ng ilang araw. Bukod doon, may isa pang malaking bagay. Si M ay panaralisa ng isang tao. Ang pamilya Blanc ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa Wonderton, at si M ang kanilang tagapagmana, ngunit may isang tao na nagpamanhid sa kanya habang isinasagawa ang pagsusuri. Hindi lamang siya naparalisado mula leeg pababa, kundi hindi na rin siya makapagsalita at naging ganap na invalid. Ang kanyang ama ay galit at nangako na hahanapin ang salarin upang maghiganti kay M. Sa kasamaang palad, walang nangyari sa usaping ito dahil wala ring lead, at wala ring anumang punto kung saan sila makakapagsimula. Pagkatapos marinig ang tungkol sa insidenteng ito, ang unang pumasok sa isip ni Lila ay si Sebastian. Bago siya nawalan ng malay, pinagsasamantalahan siya ni M, at nang magising siya, si Sebastian lamang ang nasa tabi niya. Kaya, siya ang pinakakaduda-duda. Gayunpaman, mabilis niyang pinabulaanan ang hula na ito dahil si M ay isang 7 bituing demigod, samantalang si Sebastian ay isang walang kwentang tao. Walang paraan na ma-paralyze niya si M. Ilang araw ang lumipas, at inisip ng lahat na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari si Delaney. Samantala, nagdala si Waylon ng maraming regalo sa mga berry upang hilingin ang kamay ni Lila. Sa patio, sobrang galit na galit si Lila. Mr. Karcher, kasal na ako. Bakit mo ako pinipilit? Tumanggo si Fiona bilang pagsang-ayon. Ginoong Karcher, tama si Lila. Kasal na siya, at hindi na aangkop ang iyong mga kilos. Dapat kang umalis kasama ang iyong mga regalo. Noong una, si Fiona ay sumasang-ayon na hayaan si Lila na maging pinakabago at pinakabagong asawa ni Waylon, ngunit ngayon ay nalaman na niya ang kapangyarihan ni Sebastian. Sa murang edad, siya ay isa ng pinakamataas na demigod.
Walang ibang tao sa buong lungsod na may ganitong mga talento. Bukod dito, madali lang kay Sebastian na ilabas ang isang mataas na antas na cultivation boost pill, isang bagay na kahit pera ay hindi kayang bilhin. Mula dito, napagpasyahan niya na hindi kasing simple ni Sebastian ang kanyang hitsura. Waylon ay walang pakialam. Tinitigan si Lila, sinabi niya, totoo na kasal ka, pero patay na ang asawa mo. Wala nang sino man ang magkakaroon ng opinyon kung maging isa ka sa aking mga asawa. Iyan ay kalokohan. Nawawala lang ang asawa ko at babalik din siya sa loob ng ilang araw. Lila ang sumabat. Hindi mahalaga sa kanya ang buhay at kamatayan ni Sebastian, pero maganda siyang dahilan. Waylon ay tumawa ng pabulong. Bakit ka namumuhay sa kasinungalingan, Lila? Nawawala siya ng walang dahilan sa loob ng ilang araw. Sigurado akong pinatay na siya at hindi na siya babalik. Basta't hindi ko makita ang katawan niya, matibay ang paniniwala ko na buhay pa siya, sagot ni Lila. Isang mapanlit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Waylon. Sa tingin mo ba wala akong ideya na ginagamit mo lang si Wilder bilang dahilan? Sa totoo lang, hindi kayo tunay na mag-asawa. Birhen ka pa rin, hindi ba? Paano mo nalaman ito? Nagulat, si Lila ay humarap kay Queen na may galit sa kanyang mga mata. Nawala ang kulay sa mukha ni Queen dahil sa takot. Ms. Berry, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Labis na hinahangaan ka ni Mr. Karcher. Mas mabuting pakasalan siya kaysa makisama sa isang walang silbi. Isang traidor ka. Galit na galit, sinampal siya ni Fiona sa mukha. Si Lila ay kasing galit din, at puno ng masamang balak ang kanyang mga mata. Nang may pag-aalala, nagtago si Queen sa likod ni Waylon. Humarap kay Waylon, sinabi ni Lila, ano man ito, ako'y isang may asawang babae. Dapat mo nang talikuran ang pag-iisip na ito. Agad, naging seryoso ang mukha ni Waylon. Mukhang mas gusto mo pang gawin ito sa mahirap na paraan. Ipapaalam ko ngayon na ito ay isang opsyon kung tatanggihan mo akong maging asawa, pero kailangan mong magpalipas ng gabi kasama ko ngayong gabi. Kung hindi, lahat kayo ay mawawala sa mundong ito. Sinusubukan mo ako. Galit na galit si Lila. Si Waylon ay nagmukhang malamig na may paghamak. Walang bagay na hindi ko kayang gawin. Subukan mo ako kung hindi ka naniniwala, at ipinapangako ko sa iyo na hindi mo makikita ang pagsikat ng araw bukas. Kabanata 1098. Habang nakaturo kay Waylon, nanginginig si Lila sa galit. Samobra ka na, Waylon Karcher. Ang mga mata ni na Trevor at Fiona ay puno rin ng galit, ngunit sa pinakalalim ay naroon ang takot na hindi nila maitatago. Bagaman ang mga Berry ay isa pa ring kilalang pamilya sa pangalan, hindi sila maihahambing kahit sa isang pangalawang antas na pamilya. Kung ito man ay kapangyarihang pinansyal o lakas sa labanan, malayo sila sa Karchers. Kung gustong lipulin ng mga Karcher sila, madali lang iyon para sa kanila. Waylon ay ngumisi ng may paghamak. Oo, pinagsasamantalahan kita. Magpalipas ka ng gabi kasama ko, o papatayin ko ang pamilya mo. Pumili ka. Lila ay nanginginig sa galit, ngunit mas nararamdaman niyang walang magawa siya kaysa sa anupaman. Alam na alam niya ang karakter ni Waylon. Walang awa siya at kayang gawin ang kahit ano. Sige. Sumasang-ayon ako sa mga kondisyon mo. Pumikit si Lila, tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Magandang desisyon ang ginawa mo. Nang makita ni Waylon na pumayag si Lila, siya ay labis na natuwa. Hindi na ako makapaghintay. Gawin na natin ito ngayon. Sa pagka-impatient, hinawakan niya si Lila at hinayla patungo sa isang silid. Bitawan mo siya. Nang sandaling iyon, isang malamig na tinig ang umabot mula sa pinto. Lahat ay lumingon sa pinagmulan ng boses at nakita si Sebastian na naglalakad papasok. Nakaputing kamiseta, may determinadong mukha siya na may piraso ng yelo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matalim, nagdudulot ng takot sa mga tumingin dito. Sebastian, andito ka na. Nasa sabik si Fiona nang makita siya. Wilder, hindi ka ba namatay? Nang makita ni Waylon na buhay at masigla si Sebastian, nagulat siya. Sasabihin ko ito ng isang huling beses. Pakawalan mo siya. Walang emosyon ang boses ni Sebastian, at matatag at malakas ang kanyang mga hakbang. Waylon ay ngumisi ng may paghamak.
Ano ang gagawin mo kung hindi ko siya pakakawalan? Bukod pa rito, dumating ka sa tamang oras. Pumayag na ang asawa mo na makasama ako sa magdamag. Maaari kang umupo sa isang sulok at panuurin kung paano ko nilalaro ang iyong babae, sabi niya at malakas na tumawa. Hinihingi mo yan. Galit na galit, humakbang si Sebastian at nagpakawala ng nakakagimbal na intensyong pumatay. Ang apat na gwardya na dinala ni Waylon ay agresibong pinalibutan si Sebastian. Lahat sila ay mga guro mula sa pamilyang Karcher at mga pinakamataas na demigod na nag-aaral. Huwag kang maging pabaya, Sebastian. Sila ay mga pinakamataas na demigod masters. Hindi ka nila kaya, babala ni Fiona nang may pag-aalala. Wala sila. May pagdaramot na anyo si Sebastian. Wilder, talagang ang tapang mo magsalita. Pang-aasar ni Waylon nang may panggugulo. Baliin mo ang mga binti niya. Kasabay ng kanyang utos, sabay-sabay na umatake ang apat na gwardya, at apat na malalakas na hangin ang hamampes patungo kay Sebastian. Ang kawalang interes ay sumilay sa mga mata ni Sebastian, at mabilis niyang iniiwasan ang pinagsamang atake. Pagkatapos, sinuntok niya ang isa sa kanila sa ulo at sinipa ang isa pa sa ulo. Sa wakas, inikat niya ang kanyang braso at pinugutan ng dalawa pang ulo gamit ang enerhiya ng espada. Ano? Lahat ay nagulat nang patayin ni Sebastian ang apat na pinakamataas na demigod master sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay imposibleng mangyari. Nakalusot ka na ba sa lesser deity realm? Ang pagkabigla at kawalang paniniwala ay makikita sa mukha ni Waylon. Hindi tama yan. Nasa pinakamataas na antas siya ng demigod, sabi ni Trevor na may seryosong mukha. Si Sebastian ay bata pa ngunit naabot na ang rurok ng pagiging demigod. Ito ay hindi kapanipaniwala, at siya talaga ay isang pambihirang henyo. Kabanata 1099. Isang bukod pa rito, pinatay ni Sebastian ang apat na guro na may parehong antas ng pagsasanay tulad niya. Ang lakas ng labanan na ito ay talagang sobrang lakas. Lila ay nagulat din at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Palagi niyang iniisip na ang lakas ni Sebastian ay karaniwan lamang. Sa pinakamababa, isa lang siyang apat na bituin na demigod. Sa kanyang gulat, siya ay isang pinnacle demigod. Nang hindi man lang tumingin sa mga katawan sa lupa, nilapitan ni Sebastian si Waylon at huminto sa harap niya. Ano ang gusto mo? Nanginginig na tanong ni Waylon sa takot. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hinahanap mo ang gulo, malamig na sinabi ni Sebastian. Huwag kang kumilos ng walang ingat, Wilder. Kung papatayin mo ako, mamamatay ka rin, takot na sinabi ni Waylon. Talaga. Ang mga gilid ng labi ni Sebastian ay yumarko sa isang ngiti ng kawalang interes. Kung hahawakan mo ako, hindi ka palalampasan ng tatay ko. Babala ni Waylon, pinipilit ang matatag na anyo. Ang tatay mo. Wala siyang kwenta. Pang-asar ni Sebastian. Si Waylon ay nagulat at galit. Wilder, tumigil ka na sa pagyayabang. Ang tatay kanya, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali lang ng pagpatay sa langgam. Hawak ang kanyang lalamunan, malamig na sinabi ni Sebastian, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Huwag mo akong patayin. Mayroon kaming ilang lesser deity masters. Kung papatayin mo ako, tiyak na papatayin ng aking ama ang lahat mula sa pamilya Berry. Kailangan silang lahat mamatay kasama ko. Banta ni Waylon. Sebastian, pakawalan mo si Mr. Karcher. Huwag mo kaming isama sa pagkakasala mo. Hindi natin kayang magalit ang mga Karcher, binalaan ni Trevor. Sumagot si Lila ng galit, pakawalan mo na si Mr. Karcher. Kung papatayin mo siya, tayong lahat ay mamamatay din. Ang mga Karcher ay wala. Wala akong pakialam sa kanila, sabi ni Sebastian at sinuntok si Waylon sa tiyan. May narinig na putok, sinundan ng mahinang tunog. Parang may sumabog sa loob ng tiyan ni Waylon. Lumaki ang mga mata ni Waylon at nahulog siya sa lupa, hawak ang kanyang tiyan. Binura mo ang aking pagsasanay. Nakahiga sa sahig, tumulo ang malamig na pawis ni Waylon mula sa sakit at tinignan si Sebastian nang may nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Ano? Nagulat si Trevor at itinuro si Sebastian, sinermonan, Sebastian, paano mo nagawa yan? Bakit hindi? Sagot niya nang may inis at tinapakan ang binti ni Waylon. Sa isang kaluskos, nabali ang kanyang binti.
Ah! Sumigaw si Wayland. Napakaingay nito na parang may pumasok na lamig sa likod. Sebastian, itigil mo na yan. Si Trevor at Lila ay nagulat at galit, nagmadaling lumapit upang itulak siya palayo. Isang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ang biglang sumiklab mula kay Sebastian. Sabi ko na walang makakapagligtas sa kanya ngayon, pati ikaw. Tumigil sina Trevor at Lila sa kanilang mga hakbang. Kakaminuto lang, pinatay ni Sebastian ang apat na pinakamataas na demigod master sa isang iglan at ito ay nag-iwan sa kanila ng trauma. Si Lila ay galit na galit. Sebastian, hindi natin maaring saktan ang mga Karcher, hindi kita pipigilan kung hinahanap mo ang kamatayan, pero bakit mo kami hinahatak sa impyerno kasama mo? Huwag kang mag-alala. Ako ang may pananagutan dito. Wala akong isasangkot na sino man sa inyo, sabi ni Sebastian nang may kay-abangan. Si Mr. Karcher ay ang tagapagmana ng pamilyang Karcher. Kapag sila'y napuno ng galit, hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan, malamig na sinaway ni Trevor, galit na galit. Wala silang halaga sa akin, tugon ni Sebastian nang walang pakialam. Tumawa si Trevor sa inis. Ang mga Karcher ay isang kilalang pamilya. Paano mo masasabing wala sila? Ang bobo mo. Sumingit si Fiona. Sebastian, may punto si Trevor. Hindi natin sila dapat saktan. Kung masyadong masaktan si Mr. Karcher, hahanap ng ganti ang kanyang pamilya. Dapat kang magmadali kay Ms. Sidorov at humingi ng tulong sa kanya. Walang dahilan para dyan, sabi ni Sebastian at sinadyang basagin ang isa pang binti ni Wayland sa isang hampas. Muli, sumigaw si Wayland sa sakit. Wilder, gago ka. Aabenggihan ako ng tatay ko, at mamamatay ka ng isang kakilakilabot na kamatayan. Kabanata 1100. Walang kaunting epekto kay Sebastian ang mga banta ni Wayland. Pagkatapos, sinira niya ang kanyang mga braso gamit ang kanyang paa. Kung kakarating lang niya sa Wonderton, baka nag-aalangan siya sa mga Karcher. Pero ngayon, wala na siyang iniisip tungkol sa kanila. Una sa lahat, ang kanyang lakas ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Kapag siya'y naudyukan, madali niyang mapapawi ang mga Karcher ng mag-isa. Bukod dito, siya na ngayon ang may kontrol sa Heptakil. Kahit na 7 miyembro lamang ang nasa Heptakil, 4 sa kanila ay mga Lesser Deity Masters, at si Rufus ay isang 5-star Lesser Deity Master. Bukod dito, kamakailan lang niyang nakuha ang mga Novak at inalis ang kanilang sumpa. Marami sa kanila ang nakarating na sa Lesser Deity Realm, at sila ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa mga Karchers. Siyempre, bukod sa lahat ng iyon, mayroon pa ring 2 napakagandang sandata, si Sebastian isang upgraded na pistola at si Chaya. Ano man ito, parehong may kakayahang puksain ang mga Karchers ng madali. Gayunpaman, wala namang alam ang mga berries tungkol sa mga ito at nang makita nila kung paano pinahirapan ni Sebastian si Wayland, sila'y nalumog sa malamig na pawis. Sebastian, KK kayo. Itinuro ni Trevor si Sebastian, nanginginig sa galit. Ang mga mata ni Lila ay puno ng galit at takot. Bagaman buhay pa si Wayland, nawasak ang kanyang pagsasanay, at lahat ng kanyang 4 na mga paa ay nabali. Ito ay mas masahol pa kaysa kamatayan. Madali niyang maisip na hihigantiin sila ng mga Karcher kapag nalaman na nila ito. Halos mawalan ng malay si Wayland dahil sa sakit, pero pinilit niyang buksan ang kanyang mga mata, tinitigan si Sebastian ng matinding galit at puot. Wilder, gago ka. Hindi ka magtatagal na mayabang dahil malalaman din ito ng tatay ko sa lalong madaling panahon. Noong panahong iyon, hindi ka mamamatay kahit gustuhin mo, at lahat ng may kaugnayan sa iyo ay mamamatay din. Ang ingay mo, sabi ni Sebastian at sinipa ang kanyang ulo. Narinig ng lahat ang isang malakas na tunog, at nawalan ng malay si Wayland. Pagkatapos, humarap si Sebastian kay Queen. Agad siyang nanginig at bumagsak sa kanyang mga tuhod ng may tunog. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo basta't hayaan mo akong mabuhay. Nakatukod, hinawakan ni Sebastian siya sa baba. Ano man. Sigurado ka ba? Walang ibinigay na teksto upang isalin. Akala ni Queen na gusto niya ang kanyang katawan at tumanggo siya sa kahihiyan. Walang hiya ka. Lila ay galit na galit, pero binago ni Sebastian ang usapan.
Tumingin kay Quinn, sinabi niya ng malamig, ipadala si Waylon pabalik sa bahay ngayon din at sabihin kay Huntley Carcher na pumunta lang siya para sa akin kung gusto niya ng paghihiganti. Dahil gusto lang ni Quinn na makaalis sa lugar ng mabilis hanggat maaari, dali-dali niyang kinuha ang walang malay na si Waylon at dinala siya pauwi. Nang makita ni Huntley ang kakilakilabot na kalagayan ni Waylon, siya'y humiyaw sa pagdadalamati, aking anak. Walang ibinigay na teksto upang isalin. Sino ang gumawa nito sayo? Itinagilid ang kanyang ulo, naglabas si Huntley ng isang galit na sigaw. Ang malakas na boses niya ay sobrang lakas na napaluhod si Quinn sa takot, at bumagsak siya sa sahig. May pumasok na ideya sa isip ni Huntley, at hinawakan niya ang leeg ni Quinn, at malamig na tinanong, sino ang gumawa nito kay Waylon? Si Sebastian Wilder iyon, sagot niya, nanginginig. Muli, naglabas si Huntley ng isang galit na sigaw at itinapon si Quinn sa tabi. Pinagpira-piraso at winasak niya ang isang upuan. Sebastian Wilder, paano mo nagawa ito sa anak ko? Papatayin kita. Wala nang ibang paraan para mapawi ang galit ko.